Diyos na walang hanggan, at wala po kayong katulad, Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob. Nagpapasalamat sa iyong awa at habag, Panginoon, sa iyong mga biyayang ipinagkakaloob mo sa araw-araw sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kahinaan, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, itinataas po namin ang aming gawain ito, Panginoon, na tuwing linggo, Panginoon, na kung saan kami nakikipag-usap sa iyo, Panginoon, at nananalig sa iyong mga banal na salita at Panginoon. Nawa po ang aming paglapit na ito, Panginoon, ay ang aming buong pagkatao, Panginoon, ay lumago sa iyong mga salitang bibitawan ni Brother Albert, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mahal na kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng mahabang buhay at talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Nawa ang ginagawa niya sa amin, Panginoon, ay hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi, Panginoon, sa mga taong nakikinig, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas ko po, Panginoon, ang mga kapatirang nakikipag-isa sa iyo sa gawain ito, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang mag-IT, Panginoon. Nawa ang kanyang mga sasabihin ay lahat ay galing sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng mga ipaliliwanag niya, Panginoon, ay sa katotohanan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang mga ano pa po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa buhay, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Kayo po ang aming sandata sa araw na ito at hindi lamang sa lahat ng mga panahong darating, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami. Ang higit sa lahat, Panginoon, ay palaguin mo kami, Panginoon, sa aming espiritual, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng naririto po, Panginoon, ay maging isang matatag sa pananampalataya. Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon, at makapag-isa ng buong puso sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming isa sa puso, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay magtagumpay kami sa aming mga buhay sa darating pang mga panahon, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakalob sa amin, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin, Panginoon. At ito po ang aming papurit parangal, pasasalamat ang aming ibinabalik sa iyo. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Our Father, who art
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Next be to God. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Ngayon naman po ay dadako tayo sa isa inspirational talk ni Sister Merly. Sis, wala po kayong sound. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa aking mga kapatiran. Magandang gabi dito sa Pilipinas, saan man sila naroroon, Panginoon. Ang aking ipapahayag ay mula kay Mark 1, verse 1 to 3. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ni David, tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Sa verses na to,
Anong ibig sabihin ng paghahanda? Ano ang tinutukoy na dito sa paghahanda? Ano ba ang dapat nating paghandaan? Tayong mga tayo, likas sa atin, yung meron tayong pinaghahandaan na gusto natin, lalo na kapag merong okasyon, gusto natin nakahanda tayo, may magandang damit, may magandang sapatos, cellphone, o anong bagay. Pero, ang pagkakaunawa ko dito ay magkaroon tayo ng tuwid na landas. Patungo kay Kristo. Maging handa tayo sa pagdating niya. Dahil hindi naman natin malalaan kung kailan siya darating. Kaya maghanda tayo sa kanyang pagdating. Huwag tayong malihis sa ating mga gagawin, ating gawin. Baguhin natin ang ating sarili, ang ating buhay at pagkatao. Kung dati, kung merong mang ginagawang masama, baguhin natin 'to, wag na natin tong gawin. Hangga't maaga, magbago na tayo. Kung ang isang tao ay walang malasakit sa kanyang kapwa, walang pakikipagkapwa, kailangan marunong na siyang makipagkapwa-tao, maging maunawain siya na ipakita niya na meron siyang malasakit sa kanyang kapwa. Magkaroon siya ng pagmamahal dito, na kahit sino pa man siya, mahirap man siya, o kahit anong katayuan niya sa buhay, dapat magkaroon tayo ng malasakit sa kanya. Kung dati ikaw ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng iyong pamilya, dapat magpakumbaba ka na lang para wala nang alitan sa bawat pamilya. Kung ikaw ay mapanirang puri o yung ganung mga chismosa, wag na nating gawin yun. Ituon na lang natin sa ating pamilya dahil marami tayong dapat gawin at asikasuhin sa ating pamilya. Unahin natin ang pamilya kaysa gumawa ng hindi tama sa ating kapwa dahil dito pa lang makikita ng Diyos kung ano ang ating ginagawang kabutihan. Mag-ipon tayo ng kabutihan dahil yun ang gusto ng Panginoon, yun ang gustong marating natin na wala tayong pinasasama ng loob, wala tayong tinatapakan ng tao, wala tayong ginagawang hindi maganda sa ating kapwa. Kaya kung ano man ang ating hindi magandang ginagawa, baguhin natin, umpisa na natin hanggat
maaga pa. Kaya humingi tayo ng grasya sa Diyos para sa kanyang tungo sa kanyang kaharian. Talikuran natin ang mga masasamang gawain at humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil ang dahil tao lamang tayo, araw-araw nagkakasala. Araw-araw tayo nagkakasala. Kailangan sa bawat ginagawa nating masama, humingi tayo ng patawad at ituwid natin ang landas na ating tatahakin, na isipin muna natin kung mali o tama ang ating gagawin, dahil ang lahat ng ating mga ginagawang kabutihan ay nakikita ng Diyos. Yun lamang po, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyong inspirational talk. Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga isip, puso at ating pandinig. At atin po ngayon tatawagin at ating i-welcome si Brother Albert sa ating pong pinaka-importanteng bahagi ng ating gawain. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At dito naman sa UK, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy kayo na naandyan upang makinig ng mga banal na salita ng Diyos. At dalangin ko sa Diyos na naway mapuspos ang bawat isa sa inyo ng kapayapaan at ng pag-ibig na nagmumula sa Kanya. At yan po yung ating paghahanda. Ang paghahanda na ating ginagawa ay every Sunday, mga kapatid, sapagkat tama po yung sabi ni Sister Merly na hindi natin alam ang oras ni ang araw ng kanyang pagbabalik. Kaya dapat lagi tayong handa. Basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 24, verse 44. Ito po sinasabi. Matthew chapter 24, verse 44. Pakibasa mo, Kobe. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So, yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya tama nga po yung sabi ni Sister Merly na kailangan tayong laging handa sapagkat hindi natin alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Ay ano ba yung ating paghahanda na kanyang sinabi? Tama rin po yung kanyang paliwanag, kaya ako'y natutuwa kay Sister Merly sapagkat talagang naiintindihan niya yung katagang paghahanda na ating ginagawa sa kasalukuyan. At yun yung paghahanda ng ating kaluluwa sa darating na paghuhukom, darating na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po yung napakagandang dapat na gawain ng isang tao, na paghandaan ay yung darating na paghuhukom.
sapagkat yun po'y tiyak na mangyayari sa ating buhay. Wala pong tao na mananatili sa daigdig na ito, kundi tayo ay sabi nga sa aklat ng Hebrew, chapter 7, chapter 9, verse 27. Hebrew chapter 9, verse 27. Ang sabi po ay ganito. Pakibasa mo, Kobe. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So talaga pong merong appointed time sa bawat isa sa atin. Kaya kahit ano maging pagdaanan mo sa iyong buhay, kapag hindi mo pa talaga oras at hindi pa talaga kalooban ng Diyos, hindi pa talaga yun magaganap. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Pero kumbaga man ito'y appointed na talaga may kamatayan ng isang tao, ay sabi rin po ng banal na kasulatan na kapag iniingatan natin ang kanyang mga banal na salita, ay daragdagan ng marami pang mga araw ang ating buhay. Kaya ang requirements na hinihingi ng Diyos upang humaba ang ating mga araw dito sa daigdig, ingatan ang kanyang mga banal na salita. Yan po yung paghahanda. Kailangang ingatan ang kanyang mga banal na salita. Saan iingatan? Sa puso iingatan. Sabi nga po sa aklat ng Proverbs chapter 3 verses 1 and 2. Pakibasa mo nga, Kobe. Proverbs chapter 3 from verses 1 and 2. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. So, ang requirements po upang tayo'y, sabi rito, for length of days and years of life and peace they will add to you. Paano po natin ito makakamit? Sa verse 1, pakibalik mo nga uli, Kobe. My son, do not forget my teaching. Huwag po natin kalilimutan yung kanyang mga teaching. Kaya nga po yung sinabi ni Sister Merly kanina, bilang paghahanda, huwag natin kalilimutan yung mga teaching ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga katuruan. But let your heart keep my commandments. Saan po natin iingatan yung kanyang mga turo o teaching? Sa ating pong puso. At kapag ginawa po natin ito, ano po ang mangyayari? For length of days and years of life and peace they will add to you. So meron pong mabuting nagaganap sa ating buhay kapag tayo po ay iniingatan natin yung kanyang mga banal na salita. Pinahahaba at siya po naman ang may kapangyarihang magpahaba ng buhay. Kasi kahit na ano man ang ating pagdaanan sa daigdig na ito, sabi nga kung hindi pa natin talaga oras, ay hindi mangyayari. Basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 28. Matthew chapter 10 verse 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Sa 29, pakilagay mo nga, Kobe, kung ano ang nakalagay. Are not 2 sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father? So, yung pong mga sparrow o yung mga ibon ay ibinebenta po ng murang-mura yan. Ano ba ang katumbas ng penny noong unang panahon? Pero kung baga man sila ay mga mura na hayop, hindi ba't pinagbibili sa halaga ng, pakilagay mga Tagalog uli, Kobe? Hindi ba't pinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso? Yung palang penny, isang salaping tanso.
ang dalawang maya. Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. So ang tao po kahit ano ang pagdaanan sa kanyang buhay, kapag hindi pa kalooban ng Diyos, ay hindi ka mamamatay. Yun ang ibig sabihin. Katunayan po marami akong mga nakita sa Pilipinas na talagang may taning na ang buhay at sabi nga 3 months to live. Naganap po yan siguro mga 1983 o 84, ganyan. Ay awa po ng Diyos, yung babae na may cancer na 3 months to live, hanggang ngayon buhay. Yung po'y naganap mga 1984 o 1983. Kaya kapag hindi pa oras ng isang tao, ay dito nga inihambingan ng Panginoon sa isang maya. Ang maya napakamurang pinebenta lang ng isang penny. Pero kahit na ito'y maaring sa paningin ng tao'y walang halaga, pero mahalaga sa Diyos. And not one of them will fall to the ground apart from your Father. And you are more than the sparrow. Mas higit tayo kaysa sa maya. Para tayo hindi alagaan ng Diyos, mas mahalaga po tayo kaysa sa ibon. Kung ang ibon po ay minamahalaga ng Diyos, gaano pa kaya ang kagaya natin na binili tayo ng kanyang banal na dugo para tayo ay makapiling niya sa eternity. So wag po tayong mababalisa tungkol sa mga bagay na nagaganap sa ating buhay. Basta kumapit tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya at tayo po'y hindi niya pababayaan. Kasi mas mahalaga po tayo kaysa ibon. Ang ibon po walang nahuhulog na hindi nang wala sa kapangyarihan ng Diyos. Lalo po tayong mahalaga sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalig at sumampalatay sa Kanya at nakatitiyak tayong hindi niya pababayaan. Ngayon, tayo po inandun sa paghahanda. Ang ating pong paghahanda ay kagaya po natin, tayo'y malakas pa, malusog pa, ay samantalahin natin yung bawat pagkakataong ito sa ating buhay para tayo po ay makapaghanda. At yung paghahanda pong yan ay kasama yung pagsunod sa kanyang mga kautusan at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Tama po yung sinasabi ni Sister Mary. Maganda yung kanyang ibinahagi. Katunayan, kahit sa mga talata sa Biblia ay naroon yung kanyang mga sinabi. Basahin natin sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 9 and 10. Ito po ang sinasabi. Galatia chapter 6 verses 9 and 10. Pakibasa mo, Kobe. And let us not go weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So, bilang paghahanda, ito po yung ipinagagawa ng Panginoon. And let us not grow weary of doing good, for in due season, we will reap if we do not give up. So, kung wag daw po tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, kanino? Sa ating kapwa, maging sino man sila, wag nating pagsasawaan ng paggawa ng mabuti sapagkat in due season, we will reap if we do not give up. At sa verse 10, pakibasa mo, Kobe. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So, yan po ay iniuutos sa atin bilang paghahanda
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Utos po ito eh. Samantalahin natin yung magandang pagkakataong ito sa ating buhay na tayo ay makakagawa pa ng mabuti bilang paghahanda. At ang isa po nating ginagawang paghahanda ay every Sunday, tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo po'y gumagawa ng mga charity sa ating kapwa. Tayo po ay tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong at dumadalaw sa mga may sakit. Yan po ay mga paghahanda na ating magagawa bago dumating yung panahon. Kaya samantalahin natin as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. So talaga pong iniuutos yan ng Panginoon. At yan po yung ebanghelyo na binasa ni Sister Merly kanina, yung Matthew chapter 3 from verse 1 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. Matthew chapter 3. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Hanggang dyan na lang, Kobe. Yan po mga kapatid ang mabuting balita na binasa ni Sister. Akin uling babalikan mula sa verse 1, Kobe. In those days, John the Baptist come preaching in the wilderness. Verse 2, Kobe. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So kahit po nung panahon ni John the Baptist ay inuutusan na tayo ng Panginoon bilang paghahanda na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So yan po, yung kaharian po ng langit yung ating target. At para ma-qualify tayo sa kaharian ng langit, kailangan po ang taus-pusong pagsisisi. At tama po yung sabi ni Sister Merly kanina, biblically tama. Wala po naman taong hindi nagkakamali at nagkakasala. Tama po yun. Kaya dahil sa ganun ang katayuan ng isang tao, kailangan po ang repentance. Ang sabi rito, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kasi wala pong taong hindi nagkakamali, walang taong hindi nagkukulang, walang taong hindi nagkakasala. Kaya kailangan po ang repentance. To prove that, meron pong mga verse sa Bible na nagpapatunay na talagang kahit nga po mga matutuwid na tao nagkakasala pa rin eh. Basahin po natin sa aklat ng 1 King chapter 8 verse 46. 1 King chapter 8 verse 46. Pagpapatunay po na kahit matuwid na tao nagkakasala pa rin. Pakibasa mo nga, Kobe. If they sin against you, for there is no one who does not sin, and you are angry with them, and give them to an enemy, so that they are carried away captive to the land of the enemy, far off or near. Ang sabi po rito, if they sin against you, for there is no one who does not sin, and you are angry with them and give them to an enemy so that they are carried away captive to the land of the enemy, far off or near.
Binabanggit pa rin po doon sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 7, verse 20. Ito rin po ang sinasabi, kahit matuwid na tao, nagkakasala pa rin. Pakibasa mo, Kobe. Surely there is no a righteous man on earth who does good and never sins. So, malinaw na pinatutunayan ng Biblia na talagang ang kailangan natin ng repentance na itinuturo ni John the Baptist, kasi sabi po rito, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sin. So kailangan po talaga ang repentance dahil kahit righteous pala, ay may posibilidad na makagawa ng pagkakamali o pagkakasala. Kaya kailangan po repentance bilang paghahanda, mga kapatid. Basahin pa rin natin sa aklat ng 1 John chapter 1 from verse 7. Ito po sinasabi, 1 John verse 8, from verse 8. Tuloy-tuloy ko, pakibasa mo. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. So, yan po. Napakalinaw pala yung sinasabi rito sa verse 8. Ang sabi po rito, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Dinadaya pala natin ang ating sarili pagka tayo nagmamalinis. Ang pinakamagaling nga po, repentance bilang paghahanda. And we say we have no sin, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Alam po ninyo, ang pinakamabigat na dayain yung sarili. Kapag dinadaya natin yung ating sarili, ay lahat na ng tao pwede na nating dayain kasi kung ang sarili nga natin, nadadaya natin. Ang sabi rito, if we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Sa verse 9. If we confess, ayan po, pagka ating nag-repent tayo sa ating kasalanan. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So napakalaki po pala nagagawa ng repentance. At pagka ating ipinahayag yung ating mga nagagawang kasalanan sa Diyos, ay tapat po ang Diyos na tayo'y patatawarin sa ating lahat ng mga kasalanan. At sa verse 10, if we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. So ginagawa pa nating sinungaling ang Diyos kapag tayo'y nagmamalinis sa harap niya. So it is better for us to confess our sin. It is better for us to repent bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at bilang paghahanda sa darating na Judgment Day. Kasi meron po talagang Judgment Day na darating at yan po yung ating pinaghahandaan. At yung pong ating paghahandang yan ay dito po sa lupa natin gagawain. Kasi pag namatay na po, wala na po tayong paghahanda pa na magagawa kapag kinamatayan natin ang paggawa ng masama. Basahin po natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ito po ang sinasabi. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever your hand finds to do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. So napakalinaw po nito. Whatever your hand finds to do,
Kung ikaw ay gusto mong gumawa ng mabuti sa iyong anak, gusto mong gumawa ng mabuti sa iyong asawa, gusto mong gumawa ng mabuti sa iyong kaibigan, gusto mong gawa ng mabuti yung iyong kaaway, yung iyong kapitbahay, lahat ng mga taong nakakasalamuha mo, do it with your might. Maging totoo ka sa iyong mga ginagawa. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Seoul to which you are going. Kapag kinamatayan natin ang paggawa ng mabuti, maganda po ang resulta noon, mga kapatid. Kapag kinamatayan ng isang tao ang paggawa ng masama at hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan, masama po ang kahihinat na noon. Sapagkat wala na po tayong magagawa kapag nandun na tayo, namatay na ang isang tao, hindi na po natin maikukorek yung ating mga pinaggagawang masama. At yung pinagagawang mabuti ay napakaganda po yon sa Panginoon. Maganda po yon. Kaya tama ang sabi ni Sister Merly, bilang paghahanda, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi pagka tayo po ay gumagawa ng mabuti at tayo na mayapa sa paggawa ng mabuti, ay napakaganda po yung. Basahin natin sa aklat ng Revelation, chapter 14, verse 13. Ito po sinasabi. Chapter 14, verse 13. Yan po. Pakibasa mo, Kobe. And I heard a voice from heaven saying, Write this, Blessed are the dead who die in the Lord. From now on, blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. So yung po palang ginawa nating mabuti, hindi na pala yun mahihiwalay sa atin. Yung po pala ang kayamanan na dapat nating impukin. Pero ang pag-iimpok po ng kayamanan sa langit ay dito rin po natin gagawin yun sa lupa, kasi pag namatay, hindi ka na makakapag-impok. Ang sabi po rito, and I heard a voice from heaven saying, write this. Ipinasusulat po kay Juan, kay John, kasi siya po sumulat na Revelation. Write this. Pinasusulat ito. Bakit pinasulat? Ay para po sa atin, para maintindihan po natin kung ano magaganap sa kabila. Ang sabi po rito, write this, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Yung palang mga ginawa nating mabuti ay at tayo walang tigil ng paggawa ng mabuti, yung kamatayan, pagpapahinga po yun sa mga tungkulin na ating ginagawa sa lupa na mabubuti. For their deeds follow them. Yung kanilang mga ginawang mabuti ay sumusunod sa kanila. So, kaya tama pala yung sabi ni St. Paul sa kanyang letter sa mga tiga-Galatia, if we have opportunity, ay gawin natin ang pagtulong sa ating kapwa. Kasi hindi po sayang yung ating mga ginagawang mabuti sa ating kapwa, hanggang sa kabila dadalahin po natin, and that is the treasure in heaven. Basahin natin sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 19. Pakibasa mo nga, Kobe. Matthew chapter 6 verse 19. So yan ang sinasabing paghahanda, at yan po hindi mahihiwalay na sa isang tao na nag-impok ng kayamanan sa kabila. Yung pong pag-iimpok ng kayamanan, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, dito po rin sa lupa ginagawa.
yung kayamanan sa langit. Kaya ang sinasabi po rito, huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil dito sa lupa nananakaw, tinatanga ang kayamanan. Pero kapag ang ating kayamanan ay doon natin inimpok sa kabila at ang pag-iimpok po niyan ay yung mga paggawa natin na mabuti, pagbabagong buhay, pagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakamali, pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ay yan po'y kayamanan na hindi maaagaw sa bawat isa sa atin. Kasi walang magnanakaw na makakaagaw nung ating mga ginagawang mabuti sa ating kapwa. Yung ating pagtulong sa mga mahihirap, yung ating pagrespeto at paggalang sa ating mga magulang, yan po ay pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Jesucristo at yan po'y mga kayamanan na ating iniimpok sa kabila kapag tayo po'y masunuring anak sa ating Panginoong Jesucristo at sinusunod natin yung kanyang mga kautusan, yan po'y pag-iimpok ng kayamanan sa kabila na sabi nga sa Ecclesiastes, habang may pagkakataon pa ay gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay kasi doon sa kabila, sa libingan, ay wala na pong karunungan, wala nang magagawa ang isang tao. Kaya ang pag-iimpok ng kayamanan, mga kapatid, habang tayo may pagkakataon, gumawa ng mabuti. Huwag nating hintayin pa yung para bukas. Kung alam natin na mabuti ang ating gagawain, huwag nating ipagwalang bahala. Kailangan po gawain natin kaagad dahil pagka nalaman nating mabuti ang isang bagay at hindi natin ginawa, tayo po ay nagkakasala. Kasi gusto nga ng Diyos mag-impok tayo ng kayamanan sa kabila. Ang sabi po sa aklat ng Santiago, James chapter 4 verse 17, ito po sinasabi. James chapter 4 verse 17. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Pagka po pala narinig na natin yung salita ng Diyos, huwag maglalasing, huwag magnanakaw, huwag makikiapid, at hindi mo ginawa, ito'y nagsisilbing kasalanan sa iyo. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Kung alam mo pala na mabuti ang iyong ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, ay gawin mo na kaagad. Kasi kapag ikaw ay nagpabaya sa tungkuling iyan ay pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ito'y nagiging kasalanan sa iyo. Para din kagaya ko na sa paglilingkod sa Panginoon, alam kong mabuti ang mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya kahit ako'y masama ang pakiramdam ay gagawain ko kasi alam kong ito'y mabuti. Kaya hindi ako pwedeng lumiban sa paggawa ng mabuti sapagkat magiging kasalanan ito para sa akin. So yan po yung katuruan ng Panginoon. Lahat ng katuruan ng Panginoon, yan po'y paghahanda para sa ating hinaharap sa ating buhay. Yan po lahat ay paghahanda. Balik nga natin uli roon sa Matthew chapter 3 from verse 2. Pakilagay mo nga Kobe uli. Matthew chapter 3 from verse 2. Babasahin ko kasi binasa mo na ito, Kobe. Matthew chapter 3 verse 2. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So atin na po ipinaliwanag na napakahalaga yung repentance. Kung gusto natin na magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, dapat po tayo'y mapagsisi sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakamali. At sa verse 3, pakalagay mo ako, for this is he who was spoken of the prophet Isaiah, when he said, the voice of one crying in the wilderness. So ito po long time ago ay inihulanan ni Prophet Isaiah na darating na siyang magpiprepare ng
ng landas ng ating Panginoong Hesukristo. So, yan po doon sa aklat na Isaiah chapter 40 verse 3, yun ay binabanggit po roon. Kaya ikinote dito sa pagsulat ni Saint Matthew yung hula ni prophecy ni Prophet Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 3 yon. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. So yung paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, yung way ay yung po yung landas ng ating buhay, landas ng Panginoong Jesucristo, way of the Lord, meaning yung mga aral, turo ng ating Panginoon Jesucristo, sundin po natin ito. Ito po ang magtutuwid ng ating mga landas. Prepare the way of the Lord, make his path straight. Ito po ay ipinasusunod sa atin, yung way of the Lord, yung kanyang katuruan, yung kanyang mga commandments, upang maging tuwid ang landas na tatahakin ng Panginoon. Kasama tayo, mga kapatid, kapag tinanggap natin yung kanyang mga turo at ang aral. Doon sa verse 4, ito po sinasabi, Now John wore a garment of camel hair and leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Pinakikita po rito na si John the Baptist ang kanyang pagiging simpleng pamumuhay. Na dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ay nakikita po natin dito ang isang simple at payak na pamumuhay ng isang tao. So my dear brothers and sisters, bilang paghahanda ng ating at pag-iimpok ng kayamanan sa kabila, paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, hindi po naman kailangan yung mga maluluhong bagay sa ating buhay. Ang kailangan niya, isang malinis na puso, isang puso na may pananalig at pananampalataya sa Diyos, isang puso na handang sumunod sa kanyang mga kautusan. Lalo na kayo mga anak, kailangan kayo ay pasakop sa inyong mga magulang sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kung ang inyong mga magulang ay sumusunod sa kalooban ni Jesus ng ating Panginoon Jesucristo, ay kayo na may matuturing sumunod sa kanila. At ang mga magulang naman, meron ding utos para sa mga magulang. Basahin na nga natin sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 1 and 2 para sa mga anak at verse 4 para sa mga magulang. Basahin natin. Ephesians chapter 6, 1 and 2 and verse 4. Pakibasa mo nga, Kobe. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So yan po, bilang paghahanda sa mga anak, verse 1, pakilagay mo nga, Kobe. Mga anak, bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother. This is the first commandment with the promise. So yan po yung utos sa mga anak bilang paghahanda. At sa verse 4, fathers, ito po na may utos para sa mga magulang. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Pero bilang magulang, paano mo naman i-discipline sila at i-discipline according to the instruction of the Lord kung hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, magulang?
Kaya ang mga magulang dapat nakikinig ng salita ng Diyos para sa pamamagitan ng kanilang natututunan sa salita ng Diyos, doon nila ibabatay yung kanilang ituturong mabuti sa kanilang mga anak. So dito po, may kautusan na para sa mga anak at meron ding kautusan para sa mga magulang. Para ding yung uh, Ephesians chapter 5 verse 22. Yan, utos din po yan eh. Ephesians chapter 5 verse 22. Pakibasa mo, Kobe. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Utos po yan eh. Kung gusto mo maghanda para sa darating na panahon, ay mga asawa, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. So, may utos po para sa mga asawang babae at yun yung pagpapasakop sa inyong mga asawa. Bakit? Ano ang dahilan at dapat napasakop ang isang babae sa kanilang asawa? Ang sabi po rito, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Utos po yan sa mga babae. Ay sa lalaki, ano naman ang utos? Itaas natin sa 28, verse 28. Nakibasa mo, Kobe. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So para naman sa mga asawang lalaki, in the same way, husband should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So, kumpleto po ng kautusan ang salita ng Diyos bilang paghahanda sa darating na Judgment Day. Walang mabuti na tatanggapin ng Diyos kundi yung pagsunod natin sa kanyang banal na kalooban, sa kanyang mga kautusan. Maaari tayong maraming mabubuti tayong ginagawa, pero ang kabutihan na katanggap-tanggap sa Diyos ay yung mabubuti dahil sa iyong pagsunod sa kanyang banal na kautusan at kalooban. Kung ikaw ay isang anak at narinig mo ang aral na igalang mo ang iyong ama't ina at ikaw ay gumalang sa iyong ama't ina, napakabuti ang iyong ginagawa. At kung ikaw na may isang asawa, ikaw ay isang magulang at iyon tinuturuan ng iyong mga anak ng kabutihan at ayon sa turo ng Panginoon, ikaw ay gumagawa ng mabuti. At kung ikaw na may asawang babae na napasasakop sa iyong asawang lalaki, ikaw ay gumagawa ng mabuti. Sapagkat ang kautusan ay mabuti. At kung ikaw naman ay lalaki na umiibig ng tapat sa iyong asawang babae, ikaw ay gumagawa ng mabuti. Lahat ng kautusan ng Diyos ay mabuti. Sapagkat ang utos ng Diyos ay mabuti at ito ang kabutihang iniimpok natin sa kabila kung tayo'y masunurin sa salita ng Diyos. Basahin natin ang Romans chapter Romans chapter 7 verse 12. Pakilagay mo nga, Kobe. Romans chapter 7 verse 12. So the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. So malinaw po na ang pagsunod sa kanyang mga commandments is good. So the law is holy and the commandments is holy, righteous and good. So kung gusto mong gumawa ng mabuti, sundin mo yung mga iniuutos ng Diyos. Wala nang bubuti pa sa ating mga ginagawa kung ito'y batay sa salita ng Diyos. At yan ang kabutihan ng katanggap-tanggap sa Kanya. Nang dahil sa Kanyang mga kautusan, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, maging sa kaaway, utos niya na ibigin ang kaaway. Wala nang bubuti pa sa mga utos at kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Isipin na lang na
maging ang kaaway ay ipinaiibig niya. Pambihirang aral na kahit yata sa iba't ibang mga aklat dito sa mundo ay hindi ka makakita ng ganyang klase ng aral. Napakataas na aral ng ating Panginoon Jesucristo. Yung kanyang mga kautusan ay higit na napakabuti. Basahin natin para to prove Matthew chapter 5 verse 43 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. So, ang perfection, makakamit natin sa pagsunod sa kanyang kalooban. At mapapansin po ninyo ang taas ng aral ng ating Panginoon Jesucristo to the extent that even our enemy, we had to love even our enemies. So makikita natin ang taas ng kanyang katuruan. At kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos, that is the way to perfection. Kaya huwag tayong magtataglay ng puot sa ating puso. Magsisi kaagad tayo. Pagsisihan kaagad natin yung ating mga nagagawang pagkakamali at pagkakasala. Sapagkat buhay pa tayo. Mapapatawad pa tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Ecclesiastes, kailangang habang tayo'y buhay, gawain na natin yung sa abot ng ating makakaya. Kasi sa hukay, wala na pong karunungan, wala nang paggawa na magagawa pa tayo. Basahin pa natin sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ito po sinasabi, Ecclesiastes chapter 9 verse 5, na talagang wala tayong magagawa pagpatay na. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. 6. Their love and their hate and their envy have already perished, and forever they have no more share in all that is done under the sun. So napakalinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang sinasabi ng Diyos. For the living know that they will die. Totoo po naman yun kahit naman mga presidente at hari, pag dumating na ang kanilang panahon ay walang makaiwas. But the dead know nothing. Wala na pong alam yung mga patay. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Verse 6. Their love and their hate and their envy have already perished. And forever they have no more share in all that is done under the sun. So kailangan, wala na pong share tayo kapag nawala ka na sa mundong ito. Wala ka ng bahagi rito sa ibabaw na ito ng lupa. Kaya habang tayo nandito pa, dito na natin ubusin ang ating buhay at panahon sa paggawa ng mabuti, even to the extent of loving our enemies, kasi iyan po yung mabuti na ating maiimpok sa kabila. Samantalahin natin habang tayo'y buhay at mayroon pang magagawa, mga kapatid. Wag puro puot, galit, tampo ang iyong paiiralin sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Bigyang daan mo yung pag-ibig na itinatanim ng Diyos sa ating puso, na kahit ng ating kaaway ay ating ibigin. Pinakamataas na uri ng katuruan ito, na walang tao na maaring magturo nito maliban sa isang Diyos na walang hanggan ang pag-ibig. Mga kapatid,
Yan ang paghahanda na ating gagawain sa darating na panahon. At tandaan ninyo, yung ating mga ginagawang mabuti rito sa lupa ay ating daladala hanggang sa kabila. Kaya habang tayo buhay, wag puot galit ang ating itanim. Wag iyan ang ating impukin sa kaibuturan ng ating puso. Bagkos ang ating impukin sa kaibuturan ng ating puso ay ang walang hanggang pag-ibig na itinatanim ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi aanihin natin lahat yan pagdating sa kabila kung anong iyong inihasik, siya mong aanihin. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 25 verse 35. Ito po sinasabi. John chapter ano ba ito? John chapter 21 lang pala ito. John chapter 15. John chapter Matthew chapter 25 verse 35. Hindi po pala John. Ganito po yung mangyayari kapag tayo ay dumating doon sa hangganan ng ating buhay. Ang sabi po rito ay ganito. Pakibasa mo, Kobe. Dire-diretso lang ang basa. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you? And the king will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. Then he will say to those on his left, Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me. Then they also will answer, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So ito po yung nagpo-prove na yung ating mga ginagawa rito sa lupa ay napakalaking bagay para sa kabila. Uulitin ko ulit sa inyo ang binasa ni Kobe doon sa verse 35. Ang sabi po rito, For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. Ito po ang dapat na maging attitude nating Kristiyano upang tayo rin naman ay i-welcome ng Panginoon sa kabila. Sa verse 36, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Ay talaga po palang pinagagawa ng Diyos sa atin. Magbigay ng damit, magdumalaw sa mga may sakit at para dumalaw sa mga nakabilanggo.
At sa verse 37, then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you? And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. So malinaw po na yung ating mga pinaggagawa rito sa lupa, maging mabuti at masama ay mayroong gantimpalang katumbas sa kabila. At doon sa ituloy pa natin, verse 41, then he will say to those in his left, yung nasa kaliwa niya, depart from me, you curse, and into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you did not welcome me. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Then they also will answer saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you? Then he will answer them saying, truly I say to you, as you did not do it, kapag tayo pala'y tumanggi sa paggawa ng mga bagay na mabuti, to one of the least of these, you did not do it to me. Ayan. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Mamimili po tayo kasi meron naman tayong freedom to choose. Ang piliin natin ay ang buhay at ang buhay ay masusumpungan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Although meron tayong freedom to choose, ang ating piliin ay ang buhay. Basahin natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20. Pakibasa mo nga, Kobe. Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20. Pakibasa mo. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him. For he is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So hanggang dyan, Kobe. Balik uli natin. Although tayo binigyan ng freedom to choose, ay iginigiit pa rin ng Diyos na ang piliin natin buhay. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live. Ano po yung pipiliin natin? Buhay. Sa verse 20, ano ba ang buhay? Loving the Lord your God. Yan po dapat na maging buhay natin. Loving the Lord your God, obeying his voice. Dapat sundin natin ang kanyang mga kautusan and holding fast to him. For he is your life. Ang buhay po natin dapat talaga buhay Kristiyano na nasa ilalim ng mga kautusan ni Kristo. For he is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Choose life, my dear brothers and sisters, bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, bilang paghahanda sa Judgment Day,
kailangan sundin natin lahat yung ating mga narinig na mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Sundin natin lahat kasi walang pinakamahalaga sa ating buhay kundi ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaharian na hindi nayayanig. Yan ang kaharian ng Diyos. Yan ang paraiso. Yan ang third heaven na narating ni St. Paul nung siya'y nasa espiritu na nakita niya ang trono ng Diyos. Dapat doon din tayo humantong sa lugar na yon, at ang katiyakan upang tayo'y makarating sa lugar na yon ay pagsunod sa kanyang banal na mga kautusan at kalooban, paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Tandaan ninyo, tayo ay nasa gawing kanan ng Diyos, hindi tayo sa kabila. Tayo'y nasa gawing kanan na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Lahat ng mga utos ng Diyos, hanggat maaari, sundin natin. Kung anak ka, may utos ang Diyos na dapat mong sundin. Kung ikaw ay magulang, may utos na dapat kang sundin. At kung ikaw naman ay isang Kristiyano, mayroon din mga utos na dapat kang sundin. Kung ikaw ay maglalasing, dapat magsisi ka na at magbago ng iyong buhay. Kung ikaw ay mapakiapid, magbago ka na ng iyong puso at ng iyong isipan, sapagkat lahat ng iyan ay hahatulan ng Diyos. At ayaw ng Diyos na tayo mga narito sa gawain ito ng Church of God in Christ Jesus ay makasamang maparusahan dahil sa paggawa na mabuti. Habang may pagkakataon pa, malakas pa ang ating mga tuhod at ang ating mga katawan, gawain na natin ang gawain ng pinagagawa ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay huwag nating kaliligtaan. At ang kabutihang yan ay nasa sa likod ng pagsunod sa kanyang mga banal na kautusan. Philippians chapter 1 verse 27, ito po ang sinasabi, mga kapatid. Philippians chapter 1 verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. So only let your manner of life, yung ating uri ng pamumuhay, ay dapat worthy to the gospel of Christ, ayon doon sa mga turo at commandments ni Kristo, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side. Talagang nagsisikap ka na masunod. Ang alin? Ang pananampalataya sa gospel o sa turo, sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan pagsikapan natin ito, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyo mabuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Ngayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita ng Panginoon. Hawakan natin ang magandang balita ng Panginoon, ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo, na ito ang susi ng pintuan ng kaligtasan sa kalangitan. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, ito po ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Pakilagay mo, Kobe. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. So ito pong gospel na ito makapagliligtas sa bawat isa sa atin. At lahat po ng ating mga binasa ngayong araw na ito, yan po'y gospel o kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Yung binasa ko kanina sa Matthew chapter 25 verse 35 hanggang 40 onward, yung po lahat ay gospel ng ating Panginoon Jesucristo.
And I would like to remind you, yung laging binabasa rin ni Brother Randy, gospel yun ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi yung mga katuruan ni Saint Paul, lahat po yan ay gospel o teaching o aral ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin ang Galatia chapter 5 verse 19 hanggang 20. Ito po ang sinasabi, 21. Gospel po ito ng Panginoon. Nakibasa mo ko. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So layuan po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Ito po'y gospel. Utos po ito ng Panginoon. Hindi po ako nag-uutos nito sa inyo, mga kapatid. Ang nag-uutos nito ay ang Panginoong Jesucristo, kasi ang mga sulat po ng mga apostoles, yan po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yung kanilang sarili. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Lahat po ng kanilang mga iniuutos ay kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Pakibasa mo, Kobe. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. So malinaw po na ang isinusulat pala ng mga apostoles ay mga kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. Lahat po ng ating mga binabasang ito, utos po yan ng Panginoon. Hindi ko po utos yan. At maaring dito lamang ninyo sa Church of God in Christ Jesus, maririnig ang mga authentic na mga kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po ako gumagawa ng aking sariling kautusan, kasi ako'y nasa ilalim din po ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po mga minamahal na magulang at kapatid ay nakapagbukas ng kaunti sa inyong mga isipan at sa inyong puso ang magandang balita ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga ni Sister Merly, paano ang ating paghahanda? Ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon ay pagsisihan ng ating mga kasalanan at sundin ang kanyang mga kautusan. Ano man ang ating katayuan sa ating buhay, tayo ay nasasakop ng kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo'y sinasakop niya, kaya siya ay dakilang mananakop. At ang pagsakop ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kaibuturan ng ating puso ay magpapakilo sa ating kamay, sa ating paa, sa ating bibig, sa ating mata, sa bawat bahagi ng ating katawan upang magamit natin ito sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, at ito'y magsilbing kayamanan ng bawat isa sa atin sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang dakilang paghuhukom. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa mga darating na panahon ng ating buhay. Amen. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking maasa. Kapit sa'yo ko lang natatagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya ngayong
hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking nasa, pagkat sa'yo ko lang natapon ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayong bukas at kailanman, magsamba ko'y paalam. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalaki sa'yo, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito mamalaki sa'yo. Panginoong Diyos, inaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat para sa natapos naming gawain sa araw na ito. Salamat sa talino at lakas na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mga taong ginamit mo upang magawa namin ang aming gawain at tungkulin. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay matuto. Nawa ay maging kagamit-gamit ang aming natutunan namin at nagawa namin sa araw na ito sa pagtulong sa aming kapwa at sa ikaunlad ng aming sarili. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo ang inyong kabutihan, Panginoon, sa paggabay sa amin sa lahat ng oras, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na nagkasama-sama kaming magkakapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway tuloy-tuloy po ang aming gawain na ito, Panginoon. I-bless mo po kami, Panginoon, at naway maging matagumpay ang aming paggawa sa pakikinig sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong ginamit mo, Panginoon, upang kami po ay matuto, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, si Brother Albert, Panginoon, at si Brother Kobe, Panginoon, sila Sister Shirley, sila Brother Randy, Sister Libay, Panginoon, sila Brother Bert. Gabayan niyo po sila palagi, Panginoon, para po kami ay palaging magkakasama-sama, Panginoon, sa gawain namin ito. Kami pong lahat, Panginoon, mga kapatid din namin sa Pilipinas, Panginoon, sila Sister Merly, Sister Joyce, Panginoon, at ang aking sarili, Panginoon, at ang aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas. Lagi niyo po kaming i-guide, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming ilaw para po kami ay mapapabuti, Panginoon, at mapalayo po sa mga tukso at sa mga kasalanan, Panginoon. I-guide niyo po kami palagi, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon,
Maraming salamat po, Lord, sa kabutihan na inyong ibinigay sa amin, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming buong pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Lahat ng mga pamilya namin, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. At ilayo niyo po palagi ang aming bansa, Panginoon, sa mga kalamidad, Panginoon. Iligtas niyo po ang mga taong dumadanas ng kalamidad sa mga oras na ito, Panginoon, at ang mga taong lahat ng may sakit, Panginoon, naway pagalingin niyo po sila, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Panginoon, ng inyong kapangyarihan na kamay, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga blessings na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagsama-sama na naman namin sa araw na ito, Panginoon, at nagampanan na naman po namin ang aming gawain, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mga kapatid, tayo po'y magpasalamat sa ating Diyos na buhay. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo aming Diyos na buhay at sa aming po mga kapatid. Muli po sa isang linggo, kayo po ay aming inaanyayahan muling makinig sa mga buting balita ng Panginoon. Maraming pong salamat, and may the blessing of the Lord be with us always. Amen.